Po, ano? Tagal na pong tumatay dito, pero po pag talaga po ginamit tayo ng Panginoon, nandun po talaga yung kabay, no? Glory to God po, no? Pero nandiyan po yung Holy Spirit, no? Para may deliver po natin ng maayos ang salita po ng Panginoon po, no? Yan po yung tema po natin ngayon about the life of Christ po, no? About the death and resurrection po ng ating Panginoon po. Yung po last Friday, maalala nyo, binigyan din ni Bro Jepoy, no? Yung ano dito, yung pagkakapako ng ating Panginoon, na yung sugat niya dito, ano, yung meaning, yung dugo, yung corona, ano. Po ngayon naman po, ano naman po natin, bibistahin natin, yung krus naman ng ating Panginoon, no? Sino na bang bumisita sa krus ng ating Panginoon? Amen po, no? Nung di pa ako mananampalataya din eh. Nung ano pa talaga po ako eh, Katolik eh. Pinupuntahan ko po yan eh. Pero di ko po alam ang meaning ng bawat isa. Yung 7 words ng ating Panginoon, no? Hindi ko alam. Pumupunta lang ako doon. Kasi walang nagtuturo kung ano bang bawat meaning nun, no? Na napakalaking impact po sa ating mga Kristiyano yung krus ng ating Panginoon, no? Dito sa Jeddah, meron na laging nagpabago sa bilang mananampalataya sa buhay ko nung nakita ko yung krus na yon. Nakita niyo na po ba dito sa Jeddah yung krus na malaki? Yung pa yung mga nag-GR na po dyan, no? Grabe. Grabe po yung revival doon sa krus na yon. Kita ko po kung paano talaga umiyak yung mga kapatiran ng kasama po namin yun about the cross na yon. Sila engineer. Ramdam nyo po yun. Pag naano po kasi, puro words po dun eh. Kahit gaano katigas mo ron, lalambot yung puso mo na yun. Luluwa ka. Kasi maririnig mo lahat ng mga salita about the cross, anong meaning nun sa buhay mo. Amen po? Amen. Kaya po, bibigyan po natin din po yan. Yes, Lord, muli, pinupuri ka namin, Lord. Tinatas ka namin, Lord, sa oras na to. Lord, minsan pa, Lord, ako po'y lumalapit sa'yo, nagpapakumbaba, nagpapakalinis, O Lord. Humingi ng kapatawaran, O Lord, sa akin nasabi, naisip, nagawa, Lord, na hindi kalugod-lugod sa'yo, Lord. Lord, patawarin mo po ako sa oras na to, Lord, upang ako'y kalugod-lugod sa harapan na, Lord. Minsan pa, Lord, salamat muli. Ginamit mo po ang iyong likod upang magayag na yung banal na salita, banal na espiritu, ikaw po ang manguna. Gamitin mo lamang po ako na daluyan ng iyong banal na salita. Minsan pa, Lord, tinatas ko po ang bawat puso, isipan po ng mga kapatiran na maunahan po namin ang iyong salita. Jesus name we pray. Amen. Kinakabahan po talaga ako. Pasensya na po na. Ayun po, no? Bago po mangyari yung pagpako ng Panginoon sa atin, no? Sa yung krus na sa Panginoon po, no? Yung pinasa kung araw po na nasa Gethsemane na po siya na yung mananalangin na, no? Bago siya makrucify po, no? Nanalangin siya na ginagina siya, no? Yung anxiety niya, lahat na yung sabi niya sa Panginoon na, Ama, kung pwede lang malagpasan ko tong kopa na to, no? Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo, no? Nandun po yung willing na obedience ng ating Panginoon, no? Yung kopa po na yun yung krus, yung bigat, yung sakit, yung kamatayan, no? Na tinanggap na ng ating Panginoon, no? Yun po, yung araw po na yun, siguro Webes po yun. Nung madaling araw na yun, nagdadasal siya. Nandun na yung mga Hudyo para kunin siya. At that time po, siyempre, madilim, no? Sabi ni Judas, sabi niya sa mga Hudyo, yung ahalikan ko, yun ang takpin nyo. Ibig sabihin yung ahalikan, yung alik ni Judas. Ang alik ni Judas, yun yung si Kristo. Yun po, yung inalikan niya, yun yung kinuha niya, no? At that time po, yung madaling araw po, inuusig na siya. Gusto talaga siyang mapako, mamatay. Inaano na yung mga kasalanan sa kanya, yung mga pare, di ba? Kasi sabi niya, sisirahin niya yung templo. Anong gaya, inuusig na siya, no? Madaling araw pa lang. Di ba? Eh kung sa atin, hindi naman mag-uusig na madaling araw, papabukas na.
Webis po kasi yun, di ba? Gusto nila Biyernes, mapako na mamatay. Kasi pag pinano pa ng Sabado, hindi na pwede kasi Sabado day na, no? Pamamahinga po yun, wala pong pagsasakdal yun. Yun po yung oras po na yun, balik mo ulit bro, Jok, yung po, no? Ano na po yan, Biyernes na po yan ng mga umaga po. Ayan, inano na po, no? Pinaparasahan na po ang ating Panginoon, no? Halos ano na po dyan, halos kalahating katawan niya. Halos patay na po dyan, no? Diyan pa lamang po. Tapos po, ayun po, yung napako na siya. Bro, next mo ka, Bro. Yan, ayan na po, no? Yung napako na po siya, no? Diyan na po. Papasok yung 7 last word po ng ating Panginoon, no? Yun po yung una po, no? Yung sinabi ng Panginoon. Kasi at that time po dyan, inaano na po siya, no? Kung anong masasakit na salita na sinasabi sa kanya. Kung ikaw yung anak ng Diyos, bakit ka nandyan? Ba't di mo iligtas sarili mo? May time pa na dinuraan, minumura, may nagsugal pa, no? Sa kanyang ano. Pero sabi niya, Father, forgive them, for they know what they do. Di ba? Nandun pa rin yung pagpapatawad ng Panginoon. Sa kabila ng sinasaktan siya, binugbog, no? Pero, nandun pa rin iningi sa kanyang ama. Patawarin mo sila. Hindi nila alam kanilang ginagawa po, no? Ganun po, no? Yung pag-ibig sa atin ng Panginoon. Pangalawa po, yung, di ba tatlo po sila doon? Yung isa po doon nagsabi na, Panginoon, lalahanin mo ako pag dumating ka na sa iyong paraiso, no? Di ba nakapagtaka din minsan yung, di ba? Yung makasalanan na yun. Bakit alam niyo may kaharian ng ating Panginoon, no? Siguro yung time na yun, yung iba doon, siguro naririnig niya. Ganyan, yan ang Mesaya, anak ng Diyos. Ganyan. Siguro, at that time din, nag-usap din siguro ng Panginoon, no? Di natin alam, di ba? Ba't nasabi niya yan, no? Pero ano sabi ng Panginoon, no? Sa oras na to, sasama kita sa aking kaharian. Amen po? Amen. Andun po yung salvation. Amen. Kaligtasan. Sabi nga no, pinag-aralan natin kanina, kahit sa huling buhay mo, meron pa rin hope, no? May pag-asa po. Kahit sa huling hininga mo. Yun po yung isang makasalanan na yun, no? Siguro wala siyang religion, wala siyang makasalanan siya buong ano. Pero pag nag-repent siya sa ating Panginoon, binigyan ng salvation, ng kaligtasan po. At ang pangatlo, yun po yung ibinili niya. Yung kanyang nanay kay John po. Sabi niya po, Woman, behold your son. Woman, behold your son. Behold your mother. Binili niya po yung kanyang nanay, no? Siyempre, mamamatay na siya, walang mag-aalaga sa nanay. Binili niya po kay John, no? Nandun po yung pakikirami niya, yung compassion ng ating Panginoon po. Ayun po, yung pangapat naman po, yung sumigan ng ating Panginoon, no? Siguro talagang ramdam na ramdam niya na yung sakit. Siyempre, hapon po yun mainit na mainit, tapos puro sugat ka. Ramdam niya na yung sakit. Kalungkutan po, ano? Kaya sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mga kapatid, no? Isinigaw na ng Panginoon para sa atin, para bilang mananampalataya, hindi na natin isisigaw uli yun. Amen po ba? Nung ako po, lagi ko po sinasabi, nung ako hindi mananampalataya, sinasabi ko po sa Panginoon yun, sinisigaw ko rin po yun, no? And glory to God po, nung ako'y namampalataya na, nung nataniman na ako ng bini na yan, na salita ng Panginoon, talagang babaguhin po tayo ng Panginoon. Glory to God po. Hindi ko na talaga nasabi yun, even na dumaan po talaga ako sa matinding pagsubok.
Hindi ko na po nabanggit yan. Glory to God po talaga sa Panginoon. Nung wala pa po ako sa Panginoon, sinisisi ko lagi, Lord, bakit po nangyayari sa akin to? Bakit po nangyayari sa family ko to? Pero ngayon, sinisigaw ko na pasasalamat at kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Nagabayan, no? Amen po? In the future po, siguro yung mga makasalanan na wala sa Panginoon, nasisigaw pa rin nila yon. Amen? Pero tayong mananampalataya po, sinigaw na ng Panginoon. Kasi tinapos na nga sa krus ng Kalbaryo. Amen po? Amen. At yung panglima po, no? Yung nauwaw na po ang ating Panginoon. Nakaramdam na po ng pag-uwaw po. At ang pinainom po doon, ang sabi po, parang suka, no? Yung alak na maasim daw po, yun yung pinainom sa ating Panginoon po. Sinausa lang, ginano lang. At ang panganin po, is finish po, no? Tetelestai. Natapos na po. Na-accomplish na po ng ating Panginoon. Binayaran niya na po ng buo yung kasalanan natin. Hindi po 99%, 100% pong buo. Di po ba? Yun po yung ng Tetelestai. Na-accomplish na ng Panginoon. Binayaran niya na yung kasalanan natin ng buo. At nagkaroon na po ng new covenant. Amen po? Yung covenant yun yung dugo ng ating Panginoon. Nagkaroon na tayo ng relasyon sa Kanya. Nagkaroon na tayo ng access. Amen po ba? Amen. Na dapat na tayo nakaratay doon. Na tinalikuran siya ng Ama. At that time, tinalikuran ng Ama. Pinili tayo. Para magbayad yung kanyang anak. Amen po? At yung pampito po, no? Yun na po yung Father, into your hand, I commit my spirit, no? Nag-surrender na po yung Panginoon na sinukuna po, ano? Yun po, no? Yung application po natin dito, visit the cross of Christ po, no? Tayong mananampalataya po minsan isa po naglalamig po tayo. Nawawala yung passion natin, no? Tumingin po tayo, bisitahin po natin yung krus ng Kalbaryo. Kung gaano sacrifice ginawa ng ating Panginoon para sa atin po. Amen po ba? Amen. Minsan kasi naglalaging na tayo, nawawala na yung passion natin. Yung commitment natin sa church. Minsan pinagpapalit pa natin sa laba. Di tayo pupunta sa simbahan. Diba? Minsan masakit lang ulo mo, di ka na pupunta sa simbahan. Kapatid, kailangan mo pumunta sa simbahan para magamot yung sakit mo. Amen. Amen? Kasi tinapos na ng Panginoon, wala nang paghihirap. Diba? Dapat yung passion natin, yung commitment natin sa Panginoon. Diba? Lumapit tayo sa krus para yung apoy maghalab buli. Amen po ba? Yung lumalim pa yung commitment natin sa Panginoon po. Diba? Lagi po natin tatandaan na we are saved to be served. Amen po? Niligtas tayo ng Panginoon para tayo manampalataya sa Kanya. Tapos po yung yung take up a cross daily po, no? Yung po mahirap, no? Dadalhin po natin yung cross na hindi po literal na cross. Kumbaga, nandiyan po yung mga pagsubok, yung paghihirap, na kailangan natin maging matatag upang maabot natin, no? Yung eternal life na binigay sa atin ng Panginoon. Amen po? Amen. Kasi doon sa cross po na yun, nandun yung nandun po yung passionate, no? Pag tinignan natin yung cross, nandun yung lakas ng loob. Lakas ng loob na para magpatuloy tayo sa buhay. Para magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po? Amen. Yun po, no? Sa po na to na gustong i-remind ng Panginoon, no, sa atin,
na kapag tayo nangihina, bisitahin natin yung krus ng ating Panginoon. Nandun po, kukuha po tayo ng kalakasan sa ating Panginoon, no? Lagi nating alaanin yung ginawa sa atin ng Panginoon, no? Na dapat tayo nakaratay doon. Pero, ang ating Panginoon po, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin po. Kaya sana po, no? Bilang mananampalataya, huwag po mawala yung passion natin sa paglilingkod po. Yung commitment po na binigay sa atin ng Panginoon. Na dapat lagi pong nagliliham. Excited tayo lagi. Ako po, talaga minsan kami po kasing nang matay rito, kami po yung unang tinatamaan. Kami po yung unang tinuturuan ng Panginoon. Habang nag-aaral po kami dito, kami yung unang parang nasasaktan po, ano? Kasi kami po yung unang tinuturuan ng Panginoon bago po namin ma-share sa inyo. Amen po. Kaya minsan nga po kalungkot talaga na dito nga tayo sa Saudi, di ba? Minsan lang tayo pumunta dito sa simbahan, minsan nakakaligtaan pa natin, sad to say po, ano? Minsan busy pa tayo, hindi nga natin sabing daily cross po natin na dadalhin, no? Kasi minsan, alas kalating araw, nasa trabaho kami. Pag-uwi, pagod. Gusto ko na magpahinga, no? Nawawala minsan yung passion, hindi mo na Panginoon, no? Pero, hindi pa rin tayo laging guidance sa Panginoon, no? Nakikita ng Diyos ang bawat puso natin, no? Amen po? Conclusion na po tayo. Medyo napahaba po. Sinabi po sa conclusion po sa Lucas 9:23 o sa Luke 9:23, "Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me." At sinabi niya sa lahat, kung sino man ay nagnanais na sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Yan po, no? Tanggihan daw po natin ang ating sarili. Ayan, deny natin. Hayaan daw po natin ang kalooban ng Diyos ang mangyari sa ating buhay po. Kaya yung magpasa naman ng krus, yun po yung maging matatag pa tayo sa mga pagsubok na darating, no? Lagi po natin alalahanin na tinapos na ng ating Panginoon. Itong nangyayari po sa atin ay bilang pagpapatibay na lang ng relasyon natin sa Panginoon. Amen po? Amen. Hanggang doon na lamang po. Glory to God po. Yes, Lord, muli pinupuri ka namin, Lord. Tinatas ka namin, Lord, sa oras na to, Lord. Lord, salamat, Lord, sa iyong pagparito, Lord. Ikaw po yung namatay na pa ako sa puso, Lord, dahil sa aming mga kasalanan, O Lord. Lord, salamat sa iyong dakilang pag-ibig, O Lord. Salamat sa iyong dugo, Lord, sa mga sugat, ratay na dinanas mo, Lord, para po kami malinis, matubos sa aming mga kasalanan, O Lord. Amen. Lord, wala po kaming maibabalik sa iyo, Lord, kundi pagsilbihan ka, Lord, purihin ka sa aming buhay sa araw-araw, Lord. Lord, kung minsan po kami nakagawa ng mali, Lord, ituwid mo po kami, O Lord. Kung kami po ay nanghihina, Lord, palakasin mo po kami, Lord. Lord, iparamdam mo po sa amin na lagi natitignan namin po ang iyong krus, Lord. Dahil po dyan nandiyan po yung katatagan, Lord. Yung passion, Lord. Yung commitment, Lord, na kami magpatuloy sa iyo, Lord. Sabi mo nga sa iyong salita, Lord, na yung kami maging magpakatatag, matiisin, Lord, dahil lahat ng pagpapagal namin ginagawa sa iyo, Lord, ay hindi mawawalan ng saysay, O Lord. Amen. Lord, salamat sa iyong salita, O Lord. Kaya, Lord, patuloy na kami magkaroon lagi, Lord, ng kauhawan sa iyong salita, O Lord. Patuloy mo kaming baguhin glory to glory, O Lord, upang maibalik namin, Lord, ang sakripisyong ginawa mo para sa amin, O Lord. Salamat sa iyong buhay, O Lord. Kung saan, Lord, nagkaroon po kami ng relasyon sa iyo, O Lord. Salamat, Lord, dahil sa pagmamahal mo, Lord, ay binago mo po kami, O Lord. Kaya, Lord, hayaan mo, Lord, na baguhin mo po rin po kami, Lord, sa aming araw-araw na pamumuhay, O Lord.
na makita ka, Lord, sa aming mga buhay, O Lord. At Lord, gamitin mo po pa kami, Lord, upang mas marami pa pong kaluluwa ang madala namin sa iyong paanan, O Lord. Mahabot, O Lord, ang mga kaluluwang ito na hindi ka pa nakakakilala, na wala pang relasyon sa iyo, O Lord. Salamat, Lord, sa iyong salita, O Lord. Sa iyo lamang po pinakamatas na papuri, pasalamat pagsamba sa tayong pangalan mo, Ama. Amen. Amen.